Kapag nagkataon po ay napakagandang balita nito, although iisang ahensya pa lamang ang nagbibigay ng kanilang suhestyon na tanggalin yung isang programang ito ng gobyerno ng Canada in terms of immigration process. At makikita natin ito na magkakaroon ng kumbaga domino effect din sa iba't ibang larangan katulad ng nasa services at ng iba pang mga ahensya o kaya naman ng iba pang trabaho o profesyon. Ito yung isa sa mga move na hinangaan ko talaga dahil nakita natin isa sa mga dahilan kung bakit maraming kumbaga underemployed o kaya naman unemployed to the worst dito sa Canada, lalong-lalo na sa mga immigrants na tulad po natin. It's because of hindi nagkakatagpo doon sa hinahanap na trabaho noong isang immigrant, lalong-lalo na ng mga bago at syempre ng mga employer. So hindi sila, may mismatch kasi karamihan. Hindi ko sinasabing lahat, maraming mga pagkakataon na ganun. But sabi ko nga, this is another good story na mapapakinggan natin ngayon. So tignan natin kung ano ba yung nilalaman ng pag-uusap natin. Ang sabi po sa report recommends that Canada phase out close work permits ni Edina Robitaille noong June 17, 2024. Ang sabi po dito, the Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology or SCSAST has released a report recommending that Immigration and Refugees and Citizenship Canada or IRCC stop issuing close work permits. The report examined the structure and the use of Temporary Foreign Worker Program or TFWP, which was introduced in 1973 to help Canadian employers fill urgent and staff positions when no Canadians or permanent residents were qualified or applied. According to the report, TFWP was meant to be a last resort for Canadian employers but has morphed into a central component of the Canadian labor market. The standing committees such as the SSAT conduct investigation and research issues impacting Canada and present them to the government of consideration and action. The Senate is the upper house of Canada's parliament and acts as the investigative and legislative branch. At yun nga na sinasabi nila, napakaganda na isa sa pinakamalaking institution dito sa Canada, yung affair na yon o yung body na yon na nagsasuggest na tanggalin na yung ganitong sistema ng pamahalaan, lalong-lalo na ng Immigration Canada. Dahil sinasabi nila na mayroong gap. Halimbawa, yung pag-uusapan natin mamaya kung bakit nila gustong tanggalin. Ano ba yung tinatawag nating Temporary Foreign Workers Program? Yung TFWP, alam na po natin yan. I don't need to explain that, na kapag ang isang employer ay walang mahanap na worker dito sa Canada, permanent resident man yan o Canadian citizen or temporary foreign worker, maghahanap po yan sa ibang bansa, hindi po ba ganun? And then they will issue a labor market impact assessment base doon sa assessment nila kung ito po ba ay close work permit o yung tinatawag nating employer specific o yung LMIA exemption. So dalawa po ang pwedeng kapuntahan. Kapag halimbawa dito sa SINP ay marami ang sinasuggest na wala o yung LMIA exempt, na kapag ang employer mo ay na-meet niya yung mga requirements ng SINP o ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program, pwedeng tanggalin yung tinatawag nating LMIA o yun nga, yung LMIA exemption. Kapag nangangailangan talaga at masasabi natin na mayroong ibang pathway, temporary foreign workers, halimbawa, ay pwedeng pumasok dito yung tinatawag nating close work permits nga o yung employer specific. Ito yung gustong tanggalin. So yung isa, yung close work permit nga ang gusto nilang medyo i-scratch out na. Improvements for employers and employees. The TFWP has not evolved without criticism, much of which is outlined in the SAST report. One of the prevailing themes is that the TFW is not working well for employers or workers. The employer-specific work permit inherently makes migrant workers more vulnerable to abuse and hands of bad actors, as well as imposing structural barriers to accessing rights and protections. Another recent report by the Cooper Institute highlights other issues with the program from the employer's perspective.
especially regards seasonal workers, it said that employers felt frustration over not being able to properly train or plan their year's work with a transient labor force and spoke of the pressure that come with that almost paternalistic relationship that develops between employers and employees, while they rely on employers for necessities such as housing and healthcare. The SCSAST report further notes that well-intentioned and compliant employers lack the flexibility to move workers to other locations as needed or promote high-skilled employees for good work or long service. So ganun din, bumase sila sa mga report na ipinadala dito sa institusyon na ito, sa affair na ito, na may hindi magandang naidulot yung tinatawag nating close work permit. For instance nga, yung tinatawag nating mga seasonal worker. Siyempre kapag seasonal worker ka, employer specific talaga usually yung binibigay sa kanila para siyempre magtrabaho sa kanila. Sabi nga nila, parang nagkakaroon ng paternalistic. Pag sinabi nating paternalistic, ito yung employer and employer relationship na kung saan usually nasusunod ang employer at na-abuse nga yung karapatan bilang manggagawa ng isang manggagawa dito sa Canada. So yun yung iniiwasan at gusto nilang kumbaga irebisa yung pagkakawala o yung kumbaga tanggalin. Sabi ko nga kanina, yung close work permit, no? Kung titignan natin maganda ba yung kalalabasan kaya nito, hindi na pa natin alam kasi pagbabasihan pa ito o kaya naman pag-aaralan pa lang ng gobyerno ng Canada sa kasalukuyan po kung ano ba yung mas makaiinam ngayon dahil alam natin na mayroong mga seasonal worker ng mga kababayan tayo at ibang mga lahi na nagtatrabaho dito lalong-lalo na sa malalaking plantations at makikita ninyo na hindi sila kumbaga nakapili na kung ano yung dapat nilang gawin sa buhay nila. For instance, mabe-benefitan din yung tinatawag natin mga employer dito, sinasabi dahil kumbaga makapagpuproduce siya ng mas marami pa sanang mga workers na matitrain niya sa mas mahabang panahon sa pamamagitan ng syempre yung span kasi ng pagtatrabaho ng mga seasonal worker medyo maikli lang. Halimbawa 6 months usually from spring to fall lang something like, and then pauwi na ulit dahil wala ng trabaho ng winter, something like that. Halimbawa, yung mga fruit pickers, mga nasa karagatan, something like that, mga fishmongers, parang ganon. So ilan lamang yun sa mga pinoproblema ngayon ng isang ahensya na ito na dapat tanggalin daw yung close work permit sa mga ganitong world of work. To reduce the vulnerability of temporary foreign workers, the SCSAST would like the government to phase out employer-specific permits within the next 3 years. This is echoed by the Cooper Institute, which calls on IRCC to end employer-specific employment or work permits and instead offer permanent resident status to all migrant workers. The Cooper Institute suggests that it would be beneficial because without full permanent residency status, migrant workers live and work under drastically different circumstances than their Canadian counterparts. Their contemporary immigrant status places them in a separate class of workers and creates significant barriers to protection of their labor rights. So yun po yung suggestion nila na i-phase out na yung employer-specific at mawala na yung tinatawag nating close work permit nga. Napakaganda nito kasi nga marami sa mga kababayan natin na magbe-benefit din. Kaya lang, hindi natin alam kung ano yung mga regulations na ipatutupad pa sa mga susunod na panahon. Within the next 3 years, makikita natin yung pagbabago. Ang gusto nila, tanggalin na yung close work permits o yung employer-specific at pagpasok ng isang immigrant dito ay permanent resident na. And then, para mas makapag-adjust down ng mas mabuti ang mga workers. Naniniwala po ba kayo doon? Personally, I myself, naniniwala ako doon kasi mas, kumbaga halimbawa, mag-i-immerse ka na agad yung span ng time ng immersion mo o ng pag-adjust mo dito sa Canada ay mas magiging madali kasi maka-access ka na ng mga iba't ibang services ng Canada na hindi na ibibigay lahat sa mga temporary foreign workers. At sabi ng Cooper Institute na
mas mabe-benefitan din yung mga worker dito dahil nga yung makukuha nila ay talagang sigurado nila na mag-i-stay sa kanila ng matagal usually. At ng katotohanan yan, talaga nag-i-stay naman talaga ng matagal kapag yung kinukuha mo ay mga permanent resident. Ano? At ang kainaman pa dito, mas magiging challenge ito o magiging challenging ito sa mga nandito na kasi kukuha sila permanent resident na hindi naaalis yan, parang ganon sa mga employer, and then doon na lang siya magtatrabaho. So mas matcha-challenge ngayon na bumalik yung iba sa mga o magkakaroon ng healthy competition sa world of work, kumbaga. So maganda yung kanilang proposal, maganda within 3 years, maganda in the sense na beneficial ito sa mga nag-a-apply papunta dito sa Canada. But let's pray, sabi ko, hindi pa ito pinal, ito ay pinag-aaralan pa lang at manalangin tayo na magkaroon ng katotohanan ito o magkaroon ito ng syempre ng katuparan para na sa ganun yung mga kababayan natin na nag-a-apply o gustong mag-apply papunta dito sa Canada ay magkaroon din ng chance na maging permanent resident at hindi na magkaroon ng problema sa tinatawag natin kung work permit ba or not, automatic na permanent resident na agad. Parang ganon yung magiging dating, no? So let's hope for the best na magkatotoo yung planong ito ng isa sa mga institusyon na ipinopropose naman sa IRCC and of course to the government of Canada. So sana po ay naging inspiration yung nabasa natin at nabasa ninyo para na sa ganun ipapatuloy yung pangarap nyo na makarating dito sa Canada. Sa mga susunod na vlog po, i-update ko pa rin po kayo sa kung ano-ano ang nangyayari sa immigration process ng Canada. So subaybayan po natin ito at samahan niyo po ako na subaybayan po natin yung mga program ng Immigration Canada o ng IRCC. Muli maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.